Ayan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa tayo ng mga panibagong videos, mga kaalaman patungkol sa ating mga motor. So para doon mga bro sa mga nagre-request ng linis ng karburador ng Kawasaki CT125, ito na po yung video para sa inyo. Ngayon, kung hindi naman kayo interesado sa video, yun yung mga marunong na sa tutorial natin yun araw, pwede nyo mga bro i-scroll or maghanap po kayo ng ibang video. Marami tayong mga video tutorial patungkol sa ating mga motor. So ayan mga bro, bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video. So tara! Bakit ba tayo mga bro naglilinis ng carburetor? So ang dahilan yan mga bro ay madumi. So lalo na yun mga carburetor mga bro na walang air filter, mas mabilis pong dumumi ang carburetor. Ngayon pag madumi ang carburetor, ang nangyayari dyan mga bro ay namamalya, walang minor, ayaw umandar, tapos yung minor niya ay putol-putol, tapos yung takbo niya ay masama. Kaya tayo maglilinis ng carburetor. So umpisa na natin. Ayan mga bro, so sa pagtatanggal ng carburetor ng Kawasaki CT125, hindi nyo naman pwedeng linisan na nakakabit dyan. So kailangan tatanggalin natin yan mga bro. So pwede nyo tanggalin tong cover, tapos meron dalawang 8mm dito. Pasensya na kayo mga bro, medyo malabo kasi against the light po yung camera natin. Kasi andun yung, yung init natin nandun. So nandito tayo, medyo malabo po siya. Pero malinaw naman yan mga bro, ang kailangan nyo lang tanggalin is yung dalawang 8mm socket o 8mm na bolt dito. So pwede nyo tanggalin muna to. Madali lang din naman to. Meron ditong screw yan. So tanggalin natin. Ayan. Para mas maluwang gumalaw. Ayan. Kalasin nyo lang. Ayan o bro. Okay. So tanggal na yan. So kapag ka natanggal yan mga bro, ito yung ating choke. Makikita nyo yung ating choke. Ayan. So pwede nyo rin tanggalin yan. Yung ating choke mga bro. Ito. Sa pagtatanggal mga bro ng ating choke, ayan, ito yung ating choke mga bro, tanggalin nyo lang yung 10mm, luwagan nyo lang to. Ayan, gamit kayo ng socket ditong 10mm. Ayan, pag natanggal nyo yan, ayan, makakalas na po natin to. Okay, tapos pwede nyo lang matanggal ito. Ayan. Okay, so natanggal na po natin yung ating choke, mga bro. So pagkatapos yan mga bro, gamit naman kayo ng 8mm socket. Ito, dalawa po yan. So luluwagan nyo lang to. Yan. Yan. Ito kasi mga bro yung sabi ko sa inyo, yung may-ari nito ng CT125 ay taga Gumaka. Sasabitan po ito ng sidecar, kaya i-condition natin lahat. Bago sabitan ng sidecar, condition lahat ng condition yung motor mga bro. Tapos ito mga bro, allen, luluwagan nyo po yan. Okay, luluwagan nyo yan para mahugot natin yung ating carb. Pero itong 8mm, dalawa po yan. So lipat po tayo sa kabila para matanggal natin yung isang 8mm na bolt. Dito naman mga bro sa kabila, ayun yung sinasabi ko sa yung 8 sa inyong 8mm. Ayan. So tanggalin din natin yan mga bro. Ito naman kahit hindi nyo nakakalasin yung cover na to mga bro ay matatanggal nyo naman to. So dudukutin nyo lang kasi dukutin lalong lalo na kung malaki yung kamay nyo, mahirapan kayo dito. Pero kaya naman pagtsagaan yan mga bro. Yan, natanggal na natin Pag natanggal na natin, so itong hose na yan mga bro, ito yung ating fuel line na hose. Ito yung on, ito yung off, at saka ito yung reserve. So kailangan yan mga bro naka-off. Okay? I-off nyo muna yan kasi tatanggalin natin yung carb. Pag hindi natin tinanggal, tatagas yan. Okay? Tanggalin lang natin tong hose. Ayan, tanggal na. Pagka natanggal na yan mga bro, dun tayo sa kabila, lipat ulit tayo para makalas natin yung ating carburetor. Sa pagtatanggal mga bro, madali lang. Unatin nyo lang, bunutin nyo lang siyang ganito. Ayan. Ito yung ating insulator. Iingatan nyo lang na wag mabasag. Hindi naman yan basta-basta na babasag, pero ingatan nyo kasi kailangan to para hindi magluko yung carburetor. Ito kasi mga bro, ang trabaho ay yung init na nanggagaling sa makina, hindi siya basta-basta nakakatawid sa carburetor. Kasi hindi pwedeng ang carburetor ay
kagaya nung init nung nasa makina kasi nagluloko po ang karburador kapag masyado mainit. Yan, so tanggalin natin to. Tapos bunutin natin yung carb. Ayan, kalas na. Okay? Tapos ito mga bro, naka-thread lang to. Ito yung ating piston, nakakabit sa ating throttle. Ito yung ating throttle cable. So, tanggalin nyo lang to mga bro. Ito kahit huwag nyo nalinisan, ano. Pero kung masyadong madumi na, linisan nyo na rin. Ayan, tanggal na. Okay, so ito yung ating karburador. Ngayon, bubuksan natin yung ating carb. Ngayon naman mga bro, sa pagtatanggal ng ating carb, sa pagkakalas niyan, so meron lang dalawang Phillips screw dito sa ilalim. So gamit lang kayo ng Phillips screw, yung matulis ang dulo para hindi masira. Yan, ikot nyo lang ng counterclockwise. Ayan. Ikot, tanggalin natin mga bro. Napakadali lang ito mga bro, no? Para makatipid na kayo sa labor, 150, 250 ang linis ng carb ngayon. Maswerte na kayo kung makakuha kayo ng 100 pesos, no? 450. Yan. Pag natanggal nyo na yon, tanggalin nyo lang to. Ayan. Kita nyo may mga latak, no? Dumi yan mga bro, mga dumi yan. Okay? So, lagay nyo lang dyan. Tapos ito, meron tayong pin dito. Kita nyo to? Ayan. So, hugutin nyo lang yan. Pag nahugot nyo yan, makakalas nyo na to. Yung pinaka floater. At huwag nyo iwawala yan sa ilalim ay meron tayong float valve. At nahulog na nga. Nasa na yun? Meron tayong float valve mga bro. Nasa na? Nahulog na. Yun. Mamaya, lalabas din yun. Nahulog na eh. Hindi ito nakalagay yun, no, sa ilalim. Ito. Yan. Ito yung ating float valve. Okay? So pagkatapos nyan mga bro, kailangan nyo tanggalin to. Ayan. So gamit lang kayo dito mga bro ng flat screw. Kalasin natin yung main jet. Ayan, tatanggalin natin tong main jet mga bro. At yung ating tinatawag na slow jet. Ayan, kailangan kasi mga bro, ito yung pinakamalinis dito. Kasi bali wala ang paglilinis yun ng karburador kapag hindi nyo nalinisan to. Ayan, so mayroong mga butas yan mga bro. Ang siguraduhin nyo lang na pag naglinis kayo ay malilinisan nyo yung mga butas. Ayan, wala, di ba? Ayan, so ngayon, kailangan natin ng gasolina. So, dahil marami naman tong gasolina, magkuha muna tayo sa motor. Yan, kumuha na tayo dito. Iyon, oh. Nako, medyo wala na, mukhang wala na pala. Yan, meron pa naman. So, medyo barado to mga bro. Pagka ganito yung flow ng gasolina, tapos madami pa naman yung tangke nyo. Ay, wala na nga. Yan, pag ginagalaw, dumadami. Yan. Okay, pwede na yan mga bro. Okay, so linisan natin to. Ayan mga bro, bali nalinisan na po natin ng gasolina yung ating karburador. Ngayon naman mga bro ay isprehan natin siya ng air compressor, air pressure para matanggal natin lahat ng mga dumi sa mga butas. Tapos ito mga bro, sabi ko sa inyo yung ating pilot jet tsaka main jet, kailangan makikita nyo po yung butas nya. Kita nyo may butas na siya, di ba? So okay na yan. So ngayon naman mga bro, ang gagawin natin ay ibabalik na po natin yung mga laman ng ating karburador. So sa pagbabalik lang mga bro, napakadali lang. Para lang kayo naglalaro. Yung ating main tsaka pilot, hindi naman kayo magkakamali dyan. Yung malaki, dito yan. Tapos yung maliit, dito naman yan. Kung magkabaliktad naman kayo, hindi naman yan papasok. Kaya hindi naman kayo malilito. Yan, higpitan nyo lang mga bro ng tamang higpit lang. Hindi naman yung masyadong mahigpit. Hindi naman yung masyadong maluwag. Tamang higpit lang mga bro. Yan, higpitan natin. Yan. Yan. Okay?
Tapos dito sa floater, kailangan lang ito, papasok nyo lang siya dito mga bro. Yan, pasok nyo lang siya dito. Yan. Okay, pag nakapasok yan, ito, pasok nyo lang naman dyan. Yan, pasok nyo lang dyan. Pasok na yan, tapos yung ating lock. Yan, ito yung ating lock. Ipasok nyo lang dyan mga bro. Yan. Okay, okay na yan. Ngayon naman is yung ating takip. Ngayon, siguraduhin nyo lang na ang function kasi niyan mga bro, pagka ganito may gasolina ang papasok, pag umangat yan, dapat titigil na yung ating gasolina. Yan. Yan. Ayos, maganda. Yan. Okay. Tapos, ito ay break lang natin. Yan. Pagkatapos nyan, yung ating dalawang Phillips screw dito, at gamit tayo ng Phillips screw pa rin. Yan. Okay, ganun lang mga bro, napakadali lang. Tapos, dito naman mga bro, hindi naman yung sobrang higpit kasi magkakalas pa naman kayo nito mga bro eh. Yan. Higpit na kabila. Yan, higpit na. Okay, so ngayon ay ibabalik na natin siya sa ating motor. Sa pagbabalik naman mga bro ng karburador ay ito. Ayan. Ito yung ating piston. Meron po yan dalawang guhit, isa dito maikli at saka isang mahaba. So meron po yan tinatamaan sa loob, hindi lang basta-basta binabalik yan, ano. So tingnan nyo dito yung parang guide, yung parang yan, parang roller or yung parang guide. Yan, yung parang guide, itatapat nyo lang dito mga bro. Kasi pagka mali ang kabit nyo nito, wala pong minor ang motor kahit anong adjust nyo. Yan. Pasok nyo lang dyan. Yan. Pag nakapasok, pihitin nyo. Higpitan nyo lang. Okay na yan. So, hindi na masyadong mahigpit. Diba? Okay. So, pagkatapos nito mga bro, pwede nyo na rin ikabit itong choke natin. Ayan, sa choke, madali lang naman. Ito. Papasok nyo lang dito yung ating nipple. Ayan. Ayan bro. So marami naman tayong tutorial nito, ano, di ko alam bakit pa marami nag-request ng tutorial ng CT125. So napakarami ko ng video tutorial ng paglilinis ng karburador, no. Ayan. Ito lang mga bro. Ayan. Ayan. Pasok, luwagan nyo lang to. Basta ipasok nyo lang to mga bro dito sa ano. Ayan. Ayan. Okay. Ganyan lang. Oh. Ayan, nakapasok na po yan. At malabo lang ang camera natin. Pasensya nyo na mga bro, ano talaga, medyo malabo. Tapos, yung sabi ko sa inyo yung insulator kanina, wag na wag nyo pong kakalimutan to. Sa pagitan ng intake manifold at saka ng karburador. Ayan. Kabit lang natin. Ayan. So, sa pagkakabit mga bro, unahin nyo muna itong ipasok para hindi kayo mahirapan. Unahin nyo muna yung likod. Yan, pag nakapasok na yung likod, ganito mangyayari dyan. May gap siya dyan sa unahan. Ang gagawin nyo, dukutin nyo na lang, ipasok nyo na lang. Tapos ito, mayroong tamang lagay. Nasa taas po yung parang, ayan, yung parang guide na yan. Kailangan po yan nasa taas. Hindi yan pwedeng ganito. Baliktad yun. Dapat nakaganito. Okay? Pasok natin. Yan. So pagkatapos nyan, yung lock natin na 8mm, kapakapain nyo lang mga bro, papasok din yan. 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 Pasok na. Tapos okay. Matapos nyan, higpitan nyo na. Yan. Yan. So, gawin nyo, huwag nyo munang higpitan. Okay? Huwag nyo munang higpitan, tapos doon naman tayo sa kabila. Pasok naman natin to, kabila. Yan na kayo bro, may nagiinuman kasi dito kaya para may nagsisigawan. Pero tagay lang naman yan, marunong nagiinuman. Araw-araw kasi may nagiinuman dito eh. Yan.
Higpitan lang natin. Yan. Yung ano lang naman nito mga bro, tamang higpit lang. Hindi naman kailangan yung masyadong mahigpit na mahigpit. Basta humigpit lang siya, okay na po yan. Yan. Okay. So, humihigpit na siya. Yan, medyo mahigpit na. Tapos sa kabila, balik ulit tayo doon. Okay, so higpitan na natin to. Yan. Okay. Okay na yan. Tapos itong alin mga bro, higpitan nyo rin yan. Ano? Tapos ito, i-check natin yung choke kung gumagana. Ayan, gumagana naman. So, higpitan ulit natin. Kasi isagad nyo na lang itong mga bro, yung choke. Yung choke, kailangan nakasagad dito yan. Ayan. Gamit kayo ng 10mm. Ayan. Okay na yan. Check kung gumagalaw. Ayan, gumagalaw naman yung ating choke, no? So, higpitan din natin tong alin na ito, mga bro. Ayan. Ayan, mahigpit na. Ngayon mga bro, yung hose na tinanggal natin kanina, ibabalik nyo yun. Pero ang gagawin ko mga bro, papalitan ko na yung hose na yun kasi pangit. Pangit yung hose, masyado maluwag kaya natagas yung ating gasolina. Yan. So tanggalin lang natin yung dating hose. Ayan bro, gutin lang natin to. Kasi maluwag siya eh. Mas malaki yung butas niya. Malaki yung butas niya. Okay? Ang gawin natin mga bro, mas maganda to kung may filter. So sasuggest na lang natin sa may-ari na bili tayo ng filter kasi wala po akong filter. Ano? Mas maganda may filter para yung dumi na nanggagaling sa tangki hindi didiretso sa karburador, masasala ng filter. So kabit lang natin to. Ayan. Okay? At saka ito. So saktong-sakto lang mga bro yung hose natin. Ngayon pag nilagyan natin ng filter yan, luluwag yan. Yan. Okay? So on natin. Ayan. So meron na yan mga bro. Ayan. So naka-on na po ito, naka-off tapos naka-reserve. So, meron pa namang gasolina. So try natin mga bro kung aandar. Ayan mga bro, dahil nakabit na natin yung carburetor, subukan natin kung aandar bra. Aandar bra. Kung aandar yung nilinisan natin ng carburetor. Ayan, on, tapos push start. Okay, aandar na mga bro. Pero so mas naging accurate siya kumpara kanina. Kanina kasi para nagde-delay gawa yung pilot jet, medyo barado na po siya. Okay? So yung pagbabalik ng cover ay napakadali lang din naman. Hindi ko na siguro papakita sa inyo kung paano natin ibalik yung isang side cover sa kabila. So sa ngayon mga bro, siguro hanggang dito lang yung video natin. Sana meron kayong natutunan. Kung meron kayong gustong i-request na video tutorial or kung meron kayong gustong itanong na hindi nyo naintindihan, huwag nyo pong kalimutan na comment at sasagutin po natin yan. So hanggang dito lang, magandang hapon sa inyong lahat at stay safe lagi mga bro.